Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na isyo na paulit-ulit na lumalabas sa crypto community. Marami pong nagtatanong kung posibleng bumagsak muli ang presyo ng XRP sa mababang price levels. Ang business leader na si Jake Clover ay nagbigay po ng kanyang malinaw na opinyon tungkol dito. At ayon po sa kanya, ang pagkakataon para makabili ng XRP sa sobrang baba ay tapos na. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, posible pa bang bumagsak ng malaki ang presyo ni XRP? Si Ginoong Clover mismo ang nagbukas po ng tanong na ito sa kanyang video. Yan, sabi niya rito ay, "Do you think XRP's price can dump one more time?" Pero agad po niyang sinagot na sa kanyang pananaw, hindi na ito malamang mangyari. Bagamat gugustuhin din niyang makita ang mas murang presyo para makapag-accumulate ulit, naniniwala siya na ang golden opportunity para makabili sa sobrang baba ay tapos na. Kaya sa market impact, ang ganitong pananaw ay nagpapakita po na ang mga malalaking players at saka analyst ay naniniwala na nasa mas stable na yugto itong si XRP ngayon. Ibig sabihin ay mas mababa na ang tsansa ng sobrang pagbaba at mas mataas ang posibilidad ng unti-unting pag-akyat ng presyo. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng history or kasaysayan ng presyo ni XRP? Ayan, ipinaliwanag po ni Clover na noong ang presyo ng XRP ay nasa 30 cents hanggang 50 cents, halos walang demand mula sa mga investors. Marami pong tao ang naniniwala sa kanya. Pero nang tumaas na ang presyo at lumapit po sa $2, biglang dumami ang mga gustong bumili at umaasang babalik siya sa dating price level. Para kay Ginong Clover, huli na ang mga gustong bumili sa sobrang baba dahil ilang taon na silang binigyan ng pagkakataon noon. Kaya pagdating po sa market impact, ang kwentong ito ay nagpapakita ng typical na pattern sa market. Kapag mababa po ang presyo, walang gustong bumili. Pero kapag mataas na, doon nagkakaroon ng hype. Kung tama po si Ginong Clover, ang cycle na ito ay nagpapatibay na hindi na po babalik sa XRP sa dating sobrang murang halaga. Ngayon ay ano po ba ang nagpapalakas ngayon kay XRP? Ayon po dito kay Ginong Clover, mas matatag na ang market structure ng XRP. Mas mataas ang trading volume at mas malawak na ang suporta mula sa broader market. Dagdag pa rito, ang pagdating ng ETF or exchange traded funds ay malaking factor kung bakit unlikely na babalik sa XRP sa dating lows nito. Gumagamit na rin ang market ng mga advanced trading mechanisms tulad po ng TWAP at saka VWAP na nagbibigay ng dagdag stability. Kaya sa market impact, ang ETF involvement ay nagsisilbing malaking pampalakas ng demand. Kapag mas dumami po ang institutional investors na gumagamit ng ETF na may exposure kay XRP, mas nagiging mahirap bumalik sa sobrang baba ang kanyang presyo. Ano naman po ang sinasabi ng galaw ni Bitcoin tungkol kay XRP? Ayan. Binigyang diin din ni Ginoong Clover na mahalaga ang galaw ni Bitcoin. Yan, sa ngayon ay nakikipag-trade si XRP sa mga support levels na naka-align kay Bitcoin. Ibig sabihin, kung patuloy na tataas si Bitcoin, natural na makikinabang din si XRP at mas lalakas ang posibilidad ng upward trend. Sa market impact, ang performance po ni Bitcoin ay parang kompas ng buong crypto market. Kapag bullish si Bitcoin, madalas sumasabay din ang mga altcoins tulad ng XRP. Kaya malaking bagay po ang pagkaka-align ng support level ng XRP sa King of Crypto. Mayroon bang catalyst para mas lalo pang lumakas itong si XRP? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Sinabi po ni Ginong Clover na may mga mas malalaking catalyst pa na pwedeng magdala ng long-term growth kay XRP. Una, binanggit po niya ang reverse carry trade na maaring magpataas ng demand. Pangalawa ay ang posibilidad na magamit sa XRP sa settlement process ng stock markets.
Ayan, sa settlement process ng stock markets kung saan ay isang napakalaking oportunidad. Sa market impact, kapag natuloy po ang adoption ni XRP sa stock market settlements, mas malaki ang demand na darating at posibleng makita po natin ang exponential growth sa kanyang presyo. Ito ang klase ng adoption na kayang magdala ng presyo sa mas mataas na antas na dati ay imposible. Ayan, gaano naman po kataas ang pwedeng puntahan ng XRP? Para po kay Ginong Clover, hindi na po mahalaga kung bumili ang isang tao sa presyong $2, $2.30 o $2.40. Dahil kung darating po ang panahon na umabot sa XRP sa mga presyong $100, $200 or kahit $500 dahil sa adoption, hindi na po gaanong ramdam ang pagkakaiba ng entry price. Ang kanyang punto ay mas nakatingin po siya sa long-term value kaysa sa short-term fluctuations. Kaya sa market impact, ang ganitong projection ay sobrang bullish. Bagamat hindi po garantisado, ito ay nagpapakita ng malakas na confidence mula sa isang business leader. Kung marami pong investors ang maniniwala rito, maaari itong magbunga ng mas malawak na FOMO at dagdag na demand. Ano naman po ang pinakamainam na investment strategy ayon kay Ginong Clover? Sa usapan naman po ng strategy, malinaw si Ginong Clover na ang pinaka-epektibong paraan para sa karamihan ng investors ay ang tinatawag pong dollar cost averaging or ang DCA. Ang ibig sabihin nito ay unti-unti at tuloy-tuloy ang pagbili ng XRP sa iba't ibang presyo para makuha ang average entry price. Binalaan din niya ang mga tao na huwag pong mag-over leverage or gumastos ng higit sa kaya nilang mawala. Kaya sa market impact, ang DCA ay nagbibigay po ng stability sa market. Kapag maraming investors ang gumagamit ng ganitong strategy, mas nababawasan ang biglaang pagbagsak dahil hindi po sila sabay-sabay na nagbebenta. Yan, bilang panghuli, sa aking pananaw, malakas po ang punto ni Ginoong Clover. Matagal nang nabigyan ng pagkakataon ng market para bumili ng XRP sa sobrang baba na presyo. Ngayon, mas malinaw na ang direksyon ni XRP ay mas malinaw na po ang direksyon ni XRP lalo na't may mga bagong catalyst tulad po ng ETF involvement at posibleng adoption sa stock markets. Hindi ibig sabihin na hindi nababagsak si XRP, pero ang matinding pagbaba tulad po ng dati ay mas maliit na po ang posibilidad. Kung ako po ang tatanungin, mas mainam ngayon na tignan po natin sa XRP bilang long-term asset. Ang paggamit po ng DCA ay practical na paraan para makasali sa kanyang growth or paglago ng hindi po kinakabahan sa short-term volatility. Ang mas mahalaga po ay ang kanyang direksyon sa susunod na mga taon at hindi ang maliit na galaw sa kanyang presyo ngayon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.